Gagawa tayo ng trending na bring your own bag of chips or taco in a bag. So, ang concept na ito ay sa US pa. Ang mga customer nagdadala ng chips tapos ang store naman ang naglalagay ng mga toppings. Super nag-click kaya marami na din ang nagninegosyo nito dito sa Pinas. Napakasimple lang kasi, prepare mo lang yung mga toppings tapos yun na, pwede ka na mag-serve. Pero kung may taco or nacho shop ka na, sisyo na lang ito sa'yo. And yes, pwede ka magbenta ng mga chicheria para pair mo sa toppings. Ayan, so eto yung ating mga chips. So bahala na kayong ano yung gusto nyong i-partner or gamitin na chips. Ang very common ay Mr. Chips dahil nga eto ay tortilla chips na pwedeng gawing nachos. Ito naman ding iba, eto. Tapos, bumili din ako nito. Ayan. And may piatos tayo. Nova Doritos. Ayan, eto. Medyo mahal to. So, unang gawin natin ay yung ating taco meat. Okay, para sa meat natin, meron tayong taco na seasoning mix. Lagay natin sa bowl. Okay. Tapos, maglagay tayo ng tubig. Tapos, i-mix natin yan until ma-dissolve yung ating powder. Yan. So, nagpainit na tayo dito ng mantika. Ilagay na natin yung ating meat. Ito ay beef. Yan. So, i-brown lang muna natin to. And eto na siya. Hindi ko na siya itutusta ha. And kung marami yung oil ay pwede mong bawasan. Ngayon naman, ilagay na natin yung ating taco mix. Yan. I-mix natin yan. And hayaan natin na ma-absorb ng meat ang taco mix. And eto na po siya, na-absorb na ng meat yung ating taco mix. So, itabi na muna natin ito. So, ngayon naman ay gagawa tayo ng garlic sauce. So, gagamit tayo ng all-purpose dressing. Pwedeng gumamit ng mayo. Okay. Next naman ay maglagay tayo ng evaporated milk. So, tatansyahin ko lang ha. Tapos, yung ating garlic. So, mas maganda kung kaya pa, talagang dapat maliliit yung ating garlic. Kung may food processor kayo, mas okay. Tapos, paglagay tayo ng paminta. Konting asin. Tapos, i-mix natin ito na mabuti. Ayan. So, nag-decide ako na i-food processor siya dahil yung garlic talaga natin ay malalaki. So, eto, kapag food processor, mas nagiging thin yung ating sauce. So kung mag-food processor ka, dahan-dahan sa paglalagay ng gatas dahil yun nga, mas nagiging thin siya kapag food processor yung gamit mo. Okay na yan. Next naman, gagawa tayo ng cheese sauce. So, eto ay yung cheese whiz lang. So, maraming paraan sa paggawa ng cheese sauce ha. So, kayo nang bahala kung ano yung gusto nyo, mga ingredients. And same sa garlic sauce, maraming paraan din. So, eto yung texture ng ating cheese whiz. So, kung okay na sa inyo to, na ganito lang i-serve nyo, pwede na. Pero, sa akin, gusto ko maglagay ng konting gatas. Yan. Tapos, i-mix natin yan. And ayan, eto na po siya. So, ngayon, mag-assemble na tayo. Ito yung additional pang toppings natin. Meron tayong pipino, white onions, mais, tapos kamatis, at eto naman yung ating taco na beef meat. So, ang ginagawa nila pag-serve, ang bukas ay dito sa gilid. Pero sa atin, para makita nyo yung presentation o yung mga pinaglalagay natin, sa gitna natin siya bubutasan. Okay, so buksan na natin siya. And then next, maglagay tayo ng ating topping. So, meron tayong pipino. Ayan. Kamatis. White onions. And mais. Next, yung ating taco na meat.
So, pwedeng gawing 3 tablespoon. Kung gusto niyo marami. Tapos, paglagay tayo ng ating garlic sauce. Ayan. And then, cheese sauce. Kung gusto may konting anghang, maglagay tayo ng hot sauce. Ayan. So, yan lang yung regular na pwede mong iserve. So, kung gusto yung dagdag, gawa tayo ng overload. So, same. Meron tayong pipino. Ayan. Tomatoes. Ay, onions. Tomatoes. Okay. Mais. Ating meat. Yan. Okay. And then, yung ating garlic sauce. Next, cheese sauce. Again, kung gusto nyo ng maanghang. Tapos, palagay tayo ng grated na keso. Kung may nag-request ng gusto ng grated na cheese, pwede mong lagyan. Okay, eto naman sa gilid natin buksan. Same lang ng mga toppings ang ilalagay ko pero dadamihan natin. Mas maganda kung ganito yung opening ng bag dahil syempre kung naglalakad yung customer, hindi mabubuhos. And yes, pwede ka pang magdagdag ng ibang toppings gaya ng red beans, lettuce, and cabbage. I-chop mo lang yung cabbage and lettuce. Ayan, so tikman na natin. I think, may idea na kayo kung anong lasa nito. So, eto ng overload ang tikman natin. Okay. Eto siya. Okay, given na yung lasa ng nachos na ginamit natin dahil may flavor siya na cheese. Tapos, yung ating meat naman or yung beef natin na may flavor na taco, ay kuwang-kuha naman yung nakasanayan natin na lasa ng nachos or yung taco talaga. Hindi man siya yung, kasi diba kapag mahilig ka talaga sa mga birria, yung pang Mexican talaga, syempre makakompare mo na ito ay parang nasa side ng very regular. Pero, my God, syempre kung mabibenta ka nito sa cafe mo or sa shop mo, pack na to, as in pack na talaga to. For me, I'm so thankful sa mga instant na powder gaya ng yung taco, tapos may chili con carne, may mga, yung iba nga kare-kare, di ba? Yung para may idea lang kayo, meron talagang nakapack na kompleto na ilalagay mo na lang siya sa meat mo para hindi ka na mahirapan magsimula or from scratch talaga yung lulutuin mo. I know, sweat, huwag kayong mag-alala. Dahil pwedeng gawin sa bahay. Diba? Yung mga chips natin, nabibili mo lang sa sari-sari store or pwede sa grocery para mas marami kang pagpipilian. Ang very common ay Mr. Chips, diba? Pero dito sa bahay, ang nagustuhan nila ay ang tortillas at etong Snuckers. Ito naman Doritos, tikman natin. Okay naman siya sa akin. Not bad. Tignan natin kung bagay sa sa Nova. Not bad. Akala ko hindi ko magugustuhan. Okay na siya sa akin. Pero, yung nachos na essence, hindi ko masyadong, parang wala. Pero okay lang kasi hindi naman masyadong matapang si Nova. Okay sa akin. So, kung mahilig ka sa Nova at gusto nyo lagyan ng ganito, okay lang. Si Piatos, tikman natin. First time ko din to. Okay lang. Yung essence ng nachos ay wala. Pero kung sabihin mong bagay naman. Pero mas prefer ko siya dito sa mga tortilla chips.
Okay, di ba? Ito ay nag-trending sa US. Hindi siya dito sa Pilipinas nagsimulang nag-viral. Ang style kasi nila, sila na ang maglalagay ng mga toppings sa chips. Pwedeng bumili ka sa kanila ng chips or you can bring your own bag. So, ang babayaran na lang ng customer ay yung mga toppings na inilagay. So, pwede na kung gusto ng customer na dagdagan pa yung toppings, so syempre, additional na fee yun. Kung sa inyo bibilhin yung chips, pwede nyo tubuan ng isang chips ng 10 pesos. Yung iba nga, 20 pesos ang tubo nila sa isang chip. So, depende na din sa inyo yun. Kung 5 pesos lang ang tubo, okay lang. Sa chips lang yun ha. Bukod pa doon ang prices ng mga toppings. Kaya kung meron na kayong negosyo na nachos, so pwede nyo siyang idagdag. Kasi di ba meron na kayong toppings, chips na lang. So, pwede nyo idagdag na, nag-o-offer na kami ng bring your own bag of chips, tapos kami na yung maglalagay ng toppings. Kasi yung nacho chips na binibenta din sa mga resto or cafe, hindi yun, matabang yun. Wala siyang timpla. Plain chips, ganon. Ito kasi mga chips natin ay may flavor na. Gaya nito, kung gusto niyo ito lang. Pero yeah, ang daming mga corn chips na mabibili mo. So, pwedeng yun ang pag-eksperimentohan mo. So, yes, dumating na siya dito sa atin. May nagbibenta na. May nakita ako. Meron siyang, yung sasakyan niya, nabubuksan yung likod. Tapos, nagpa-park lang siya kung saan yung area na pwede. Tapos, eto yung benta niya. So, diba, ang dami talagang pwedeng gawing negosyo. Dapat na talaga maging creative tayo. So, ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!